Ito ang sitwasyon mga kababayan. Gumawa po sila ng panukalang batas, no? Dumaan yan sa Kongreso, sa Senado, at yung kabuuan or majority nitong committee na to ay nagkaisa. Kaya nga po ito ay naipasa. At ito nga po ay ratified bill na. Sa tingin nyo ba, hahayaan lang nilang hindi ito ipadala doon? Or hahayaan lang nilang nakatambak dyan yung kopya ng ratified bill? Pwede ba yun? Kung magkakaganon, parang nag-aksaya lang sila ng panahon sa pagkahaba-haba ng mga sesyon nila. Alam niyo po, no, ang isa pong ratified bill kapag ito po ay naipasa na sa bicameral committee at ratified na nga po ito, no, ito po ay isang kopya. Ito po ay isang magiging hard copy na kung saan nakalahad po doon sa special na papel na yon yung mismong batas. At ito po ay hindi po pwedeng ipadala o i-transmit sa opisina ng presidente sa pamamagitan ng soft copy. Hindi po pwede yun. Traditional po dapat. Ito po ay ipadadala mismo ng kung sino mga naka-assign sa pagbibitbit ng ratified bill na ito. Yung papel mismo, yung dokumento ay dadalhin ng aktual doon. Kasi yun po yung mismo pipirmahan ng presidente. Meron po kasi lumabas na bagong balita. Ayon daw sa speaker ng Malacanang, wala pa daw po silang natanggap na enrolled bill. Ito nga po yung ratified bill. Wala raw po silang natanggap. Panoorin niyo saglit. Kapag ka po natanggap na po, pag-aaralan po yung mabuti para po mapirmahan kung dapat mapirmahan. Sang-ayunan kung dapat sang-ayun. Ayan po, no? Ayon sa kanya, wala pa nga natatanggap eh. So, at sinabi din niya na kung ito man daw ay matatanggap po, ay titignan kung dapat bang pirmahan o hindi dapat pirmahan. So, ibig sabihin ay wala naman po sinabi yung speaker na ay mag-e-expire na po yan. Kaya wala na rin po mangyayari dyan sa batas na yan. Ngayon, ang pag-uusapan natin, meron kasing mga sabi-sabi na kapag hindi raw po ito nakarating sa mismong opisina ng presidente, ang ratified bill daw po or yung proposed bill ay pwede daw po bang ma-expired? Sa mga sinipi ko, no, ito po ang sagot dyan. No? Pwedeng ma-expired at pwede rin hindi. No? Pwedeng ma-expired ang isang panukalang batas, mga kababayan, kung doon pa lang sa Kongreso, sa lower house, ay nabigo na itong ipagpatuloy or hindi na po nagkasundo ang majority. Doon pa lang sa Congress ay expired na. Wala na silang ginawa eh. Kumbaga hindi na sila entrisado. No? Siyempre hindi na po yun aabot sa Senado. At kung aabot man po yan sa Senado, yung proposed bill na yan, ganun din po. No? Pwedeng ma-expire yan kung hindi na sila magpapatuloy. Kaya ang nangyari po dito sa proposed bill na po ito ay ratipikado na. Ibig sabihin, majority nagkaisa at pumasa sa kanila. Ngayon, pag pumasa yan sa kanila, ano ang huling step? Siyempre, last touch ang presidente. No? Andyan yung kanyang mga aksyon. Dapat gagawa siya ng aksyon. Kung hindi na siya interesado sa una pa lang, halimbawa ngayon, June 11, ratified, ay dapat kinabukasan, binito niya lang agad dyan. Di po ba? Or pinirmahan niya na yan. Di po ba? Sa nangyayari nga po ngayon, sabi ko nga, ay papunta na itong lapse in tulo. Wala na pong ibang, kumbaga wala nang takas ito eh. Kasi nag-adjourn na nga eh. No, ipinasa ng both houses eh. Tawag kasi dyan eh, kapag ratified, enrolled bill, no? Enrolled bill na ang tawag dyan, ay conclusive evidence po yan. Ibig sabihin po nun, ayan po ay ganap at dapat na po itong aksyonan at pirmahan. No? Sa loob ng 30 araw, kapag walang ginawa, ay magiging ganap na pong batas. Kung babalikan natin yung ma-expire, sabi ko nga kanina, ma-expire yan doon pa lang sa Congress kung hindi na ito ipagpapatuloy. At ganoon din sa Senado kung hindi na ipagpapatuloy, doon pa lang ay i-expire na siya. At ito, no, pwedeng ma-expire. Sabihin natin ratified bill na yan, pwede rin pong ma-expire talaga yan kung nagbito
ang Pangulo. Kaso nga po wala pa rin pong veto. Halimbawa binito ng Pangulo, no? Siyempre ang gagawin ng ibabalik sa Congress at Senate, mag-o-override po sila, magbubotohan sila. At kung ito ng mga both houses ay walang ginawa, tapos lumampas sa time frame na dapat ay nag-override sila, yun po, pwede po yun mag-expired. Kung babalikan nga natin yung sinabi ng speaker, di po ba ay sabi nga niya ay kung matatanggap na, no, titignan kung pipirmahan or hindi pipirmahan. So liwanag naman po yun na dalawang aksyon lang yung gagawin niya. Di na rin po nabanggit yung veto dito pero depende pa rin sa pag-iisip ng Pangulo. Pero sabi ko nga sa mga unang linggo pa lang dapat meron na po siyang ginawang aksyon dyan. Sa unang linggo pa lang dapat meron na po. Anong petsa na po ngayon? Ngayon po ay July, lumipas na po yung 30 calendar days at lilipas sa mga araw, papunta na po yan sa lapse in tulo na kung tatawagin 30 working days, hindi kasama yung Sabado at Linggo. Sabi ko nga nung nakaraan sa content ko ay maaring maximum, no, hanggang July 25. Tapos SONA ay July 28. Ayan, nakikinita ko na lapse in tulo. Huwag po kayong mag-ano sa akin, balancing pagre-report lang po itong sinasabi ko. No? Sa akin, wala naman pong problema kung maging December 1 o November. Hindi naman po ako kandidato ako po ay botante. Boboto ako kung December 1, wala nang problema. Boto. November, boto. Ito, kino-content natin to kasi at least pinapapractice natin yung karapatan natin. Mali po ba yun? Okay po, mga kababayan, yun yung ating update ngayon. At sa susunod na mga araw, siguradong meron na naman pong update na magaganap. Yan po ang ating aabangan talaga. No? So, subscribe po kayo sa mga bago. Ay share ang ating video para makarating sa mga hindi pa updated sa mga nangyayari dito sa usapinang BSKE, no? Barangay Sangguniang Kabataan, na eleksyon na dapat ay dapat, di ba? Dapat naman talaga December 1, 2025. Yun po yung nasa ruling ng batas ng Korte Suprema. Wala naman pong kasalanan dito yung mga barangay official. Nagkaganyan lang yan. Kasi nga, politika, kaya postpone, di po ba? Ngayon, ito na itong fixed term na to na sinasabi nilang pinasa nila na siyempre meron lang hard copy yan at pirmado na yan ng presidente ng Senate at presidente na lang din ng Pilipinas. Siyempre, nakasaad din dyan yung author kung sinong mga nag-push ng batas na yan. Di po ba? Hindi nga po ito na-expire. At hindi na po ma-expire ang isang pumasang batas. Ang tanging inaantay na lamang po dito ay aksyon. Last touch ay ang presidente at i-interpret yan ng final arbiter ng Supreme Court. Okay? Update tayo sa susunod. God bless.